It's past 4 p.m. Nagising si Samantha sa pagkalam ng sikmura. 5 oras pa lang siya nakakatulog kaya pinipilit niyang ipikit ulit ang mga mata. Pero, mas naging matimbang ang gutom kaysa sa antok. Napilitan siyang bumangon at tiningnan ang laman ng kanyang side table. To her disappointment, biscuits na lang pala ang laman at wala nang ibang pwedeng kainin o inumin na magpapainit ng kanyang sikmura. Ipinikit niya muli ang kanyang mga mata habang nakaupo at inimagine niyang humihigop ng mainit na sabaw. Naalala niya nung bata pa siya at kapag sinisikmura, pinapahigop siya ng nanay niya ng mainit na sabaw. Tanda niya kung paano ito nagbibigay ng ginhawa sa kanyang katawan na para bang siya'y nagdahilan lang. Napadilat siya bigla nang narinig niyang humagok ng hilig si Malu, ang kanyang kabanda, kababata at matalik na kaibigang itinuturing na niyang kapatid. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Dahan-dahang kinuha ni Samantha ang kanyang hoodie jacket, cap at Ray-Ban para pumunta sa bakhala malapit sa Cornish. Maaraw pa din pero hindi na ganun kainit dahil nagpapalit na ng weather season sa Middle East at nag-uumpisa ng lumamig ng bahagya ang panahon. Masarap nang maglakad-lakad sa Corniche lalo na't gantong malapit nang mag-sunset. Pangatlong balik na ng grupo ni Samantha sa lugar na ito. Kaya halos kabisado na niya ang lahat ng pwedeng pasyalan para mag-shopping o mag-grocery o kahit maglakad-lakad lang para mag-exercise o mag-unwind. Paboritong puntahan ni Samantha ang Cornish. Kung may pagkakataon, pumupunta siya doon ng mag-isa para kumain ng mainit na instant cup noodles, maupo sa malalaking bato along the beach at pagmasdan ang napakagandang asul na dagat. Pakiramdam niya, dito niya natatagpuan yung sinasabi nilang inner peace. Malayong-malayo ang personality ni Samantha sa trabaho niya ngayon. By nature, she's a reserved type. Hindi siya magsasalita unless kausapin mo. Masayahin pero hindi galaw-gaw. Kasalungat naman ito ng ugali ng kanyang kababatang si Malu. Magkapit-bahay at magkaibigan din ang mga magulang ni Malu at Samantha, kaya halos iisang pamilya na sila kung magturingan. Pero kahit paman magkaiba ang kanilang ugali, kadalasan pareho ang kanilang gusto, kaya dun sila nagkakasundo. Nagtapos ng Bachelor of Science in Psychology, si Samantha, habang college dropout naman si Malu, sa kursong Bachelor of Arts in Theater Arts sa parehong university. Pareho nilang pangarap ang mag-travel pero dahil wala naman silang ipon at maliit lang din ang sweldong natatanggap nila sa fast food chain na pinagtatrabahuan nila noon, inexplore nila ang ibang paraan para makapunta ng iba't ibang lugar. Si Malu ang nag-encourage kay Samantha na sumali sa isang singing band na ipinapadala sa iba't ibang bansa para mag-perform sa mga hotel bars. Parehong may talent sa pagkanta sina Samantha at Malu, kaya natanggap naman sila agad. 3 months ang first contract signing nila na pwede ding i-extend to 6 months kung sakaling magustuhan ang performance ng kanilang banda. Naisip ni Samantha, kung hindi man niya magustuhan, at least 3 months niya lang itong pagdudusahan. Kabisado na ni Samantha ang bakhala na kanyang laging dinadaanan para bilhan ng instant cup noodles kaya, ika nga, kahit nakapikit, alam na niya kung saang estante kukunin ang anumang item na gusto niyang bilhin dito. Walang ibang tao sa bakhala nung pumasok si Samantha. Kaya naisip niya na magtingin-tingin ng iba pang makukukot habang nagmumuni-muni siya sa Cornish. Save the best for last, ang nasabi niya sa kanyang sarili habang iniisip ang paborito niyang instant cup noodles kaya nung nakakuha na siya ng ibang mga bibilhin, tumungo na siya sa Filipino food section ng tindahan. Habang akmang aabutin ng sinadya niyang creamy seafood-flavored instant noodles gamit ang kaliwang kamay, napansin niyang may mga bagong Filipino food items sa kabilang estante kaya nabaling ang kanyang tingin sa kanyang gawing kanan. Ilang saglit pa ay bigla niyang naramdaman na may dumamping palad sa ibabaw ng kanyang kamay. Nagulat pa siya dahil may parang kung anong kuryenteng kasama siyang naramdaman. Pero hindi kuryenteng nakakasakit, kundi kuryenteng parang biglang nagpagising ng mga natutulog na himaymay ng kanyang katawan. Agad niyang nilingon kung sino ang taong yon. Nanlaki ang mga mata ni Samantha sa nakita niyang taong may-ari ng palad na dumampi sa kanyang kamay. Matangkad, maputi,
matipuno, gwapo, at higit sa lahat, mabango. Exactly the kind of traits na gustong-gusto ni Samantha sa isang lalaki. Bumilis ang tibok ng puso ni Samantha pero pinilit niyang hindi ipahalata ito. Sa isip ni Samantha, "Shucks! Ang cute!" Kaso sayang, lokal. Kabilin-bilinan kasi ng kanilang band promoter na si Ma'am Agnes. Wag na wag silang mai-in-love sa isang Arabo dahil kadalasan sa mga Filipino doon, binubuntis lang kung mamalasin pa ay hindi pa panagutan o susustentuhan man lang after makauwi ng Pinas. May mangilan-ngilang pinapakasalan. Pero binuburo lang sa bahay at kung mamalasin, nambubugbog pa ang Arabong asawa. These kind of horror stories kung kaya't hanggang tingin lang si Samantha sa mga naggagwapuhang foreigners lalo na sa mga Arabo. Isa pa, devoted Christians ang family ni Samantha. Bago pa man siya umalis noong una niyang lipad patungong United Arab Emirates, mahigpit na siyang binilinan ng kanyang mga magulang na huwag makipagrelasyon sa hindi niya karelihiyon, lalo na sa mga Muslim dahil contradicting ang paniniwala nila gaya ng sa pag-aasawa. Maaring makapag-asawa ng 4 ang isang Muslim habang limitado lamang sa isa ang mga Kristiyano. So the mere fact na makipagrelasyon ng isang Kristiyanong babae sa isang may asawang Muslim na lalaki, kahit pa man, okay lang yun sa kanila. Sa ating paniniwala, hindi yun okay dahil para ka na ding nakikiapid sa may asawa. Ipinangako ni Samantha sa mga magulang niya na kung papayagan siya nitong sumali sa banda, hinding-hindi niya susuwayin ang mga bilin nito. Ang lagi niyang sinasabi sa isipan niya, hindi ang pakikipag-boyfriend ang pinunta ko dito, kaya dapat i-focus ko lang ang tingin ko sa mga plano ko sa buhay. Pangarap nila ni Malu na makaipon para makapag-travel kasama ng kanika nilang mga magulang. Pareho nilang na-appreciate ang mga paghihirap ng kanilang mga magulang at gusto nila dumating ang isang araw na pareho nilang isurprise ang mga magulang nila ng isang trip sa Europe upang mapasaya naman nila ito. Bukod dyan, gusto din nilang makaipon para makapagtayo ng sarili nilang negosyo. Isang resto bar, hindi lamang mahilig kumanta sina Samantha at Malu. Mahilig din silang magluto at kumain kaya naisip nilang tamang-tama sa kanila ang negosyong restaurant na may bar. Maraming salamat sa pakikinig sa aming channel. Ito pa lang ang unang episode ng magandang love story na ito. Please subscribe para ma-notify ka sa next episode. Hanggang sa muli.